Magsisimula ang kwento sa ating bida na si Kenichi Yamada. Habang siya ay nasa harap ng computer ay natapos na ang game ng kanyang nilalaro. Pero sa hindi inaasahan ay may nakita siyang isang magandang laro at kanyang pinindot ito. Sa kanyang pagpindot ay may pagpipilian na tatlong kategory. Normal, Extra, at Hell Mode. Pinindot niya ang Hell Mode dahil sa kanyang curiosity. Pagtapos nito ay pinindot niya ang Summoner dahil sa ito ang pinakamalakas at mataas na star. At saka siya hinigop papunta sa game. Pagtapos niya higupin ay na-reincarnate ang ating bida bilang isang baby sa game na kanyang pinasukan. Binigyan ng pangalan ang ating bida bilang si Allen. Pinanganak ang ating bida sa mahirap na pamilya pero masayang pamilya. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Roden at ang kanyang ina naman ay Dercia ang pangalan nito. Habang siya ay nasa higaan ay sinubukan ng ating bida buksan ang kanyang status. Tinignan niyo lahat ng kanyang skill sa kanyang grimoire, pinapakita na isa siyang summoner na kanyang pinindot sa game. Sinubukan niyang magpalabas ng kanyang i-summon na animal o beast pero walang lumalabas. Dahil sa wala pa naman siyang na-summon ay inisip niya kung paano siya makapagpalabas. Sa kanyang try ulit ay may lumabas na isang card na isang insekto, gusto niya sana buksan ito pero biglang sumilip ang kanyang ina kaya pinabukas niya na lamang ito. Kinabukasan ay habang naglilinis ang kanyang ina ay sinubukan niyang summon ang isang card na lumabas sa kanya na isang tipaklong. Pinangalanan niya itong si Denka. Dahil sa excited ng ating bida ay napasigaw siya kaya pinuntahan siya ng kanyang ina at nakita nito ang hayop na summon niya kaya natapakan niya ito. Sunod na summon ng ating bida ay isang daga, pinangalanan niya itong Scurry. Dinala ng kanyang ama ang ating bida sa labas para ipakita sa kanya ang napatay nitong isang Great Boar. Pinakilala ng kanyang ama ang kaibigan nito na si Gerde. Tinanong ng ating bida kung ano ang details ng kanilang napatay na Great Boar at kinuwento naman nito lahat. Lumipas ang 10 buwan ay 1 taon at 10 buwan na ang ating bida. Dahil sa lumakas unti ang ating bida ay pwede na siya mag-summon ng G-rank na animal pero sa kanyang pag-try mag-summon ay hindi ito lumabas dahil sa kulang niya sa MP. Lumipas ang buwan at siya ay 3 taon na. Dahil sa paunti-unti tumataas ang kanyang MP ay napag-combine niya din ang dalawang animal niya at lumabas ay isang ibon na ang pangalan ay Choppy. Nakakapag-summon na din siya ng sabay-sabay sa kanyang mga animal beast. Pagdating ng umaga ay dumadaan ang anak ng kaibigan ng kanyang naama si Krenner na ang pangarap ay maging isang knight. Ito ay nagiging kalaro ng ating bida dahil sa parehas sila ng edad. Kahit bata pa lang ay magaling na itong humawak ng kahoy na espada kaya walang magawa ang ating bida dahil sa bilis nito. Sa maghapon na paglalaro nila ay bogbog talaga ang ating bida. Dahil sa buntis ang nanay ng ating bida ay nag-offer siya na pwedeng siya muna ang mag-harvest sa bukirin nila para lumakas pa ang stamina at lakas ng ating bida. Pero dahil sa bata pa ang ating bida ay hindi siya pinayagan sa gusto nito. Habang naghahadjust ng bato ang ating bida sa puno ay nakita pala ito ng kanyang ina, pinaparaktes ng ating bida sanayin ang kanyang katawan at palakasin para mas lalo pa siyang lumakas. Sa kanilang lugar ay pag nag-edad ka ng 5 years old ay dun malalaman kung ano ka dahil sa appraisal ceremony at kung saan ka nabibilang. Habang naglalaro ang ating bida at si Krena ng espada ay nakalimutan niya na summon niya ang kanyang tipaklong na si Denka. Nagulat ang kanyang ina dahil biglang dumikit sa kanya ito at biglang sumakit ang tiyan dahil mangganganak na ito. Kaya dali-dali na tinawag ni Krena ang kanyang ina para tulungan. Sa tagal na oras na lumipas ay nanganak din ang kanyang ina na isang lalaki ulit. Guys, maganda din ang anime na palakas ng palakas ang ating bida at pag-anda ng pag-anda ang kwento. Hanggang sa tumaas at lumakas ang ating bida. Try nyo na lang panoorin guys, title nga pala nito ay Hell Mode. Guys, wag nyo naman kalimutan ako i-follow dito sa TikTok, sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Salamat.